Good morning! Ayan, ito po ulit si Ate Mel. Ang iyong makakasama for today's video. Ayan. Ito po sana hindi ko kailangan i-content pero dahil po isa po rin kayo, alam ko isa rin kayo sa consumer ng Kasuriko Dos dito po sa atin sa Tinambak. Ayan. Bilang isang vlogger ng Tinambak at ito po ay nagbabalik ulit at samahan niyo ulit po ako sa panibago pong journey ngayon. At marami pa po akong ibibigay or isi-share sa inyong content at kung hindi pa po kayo nakapag-follow, ayan, follow nyo na para sa ating po mga susunod na video or vlog. Updated! So guys, ito po ay naging problema ko po sa aking pong account, sa ating pong kontador, sa ating pong bill ng kuryente. So, kung kayo din po ay meron din kayong kontador na sira or yung readingan ng bill, ayan, mag-report na agad po kayo sa opisina ng Kasuriko Dos para mabigyan po agad-agad ng aksyon. Ayan. Ito po kasi ay sinishare ko sa inyo para magkaroon po kayo ng idea kung ano po yung gagawin na yan. Nung nakaraan lamang po, nung July 19 po ay nireading po yung aking ang aking pong kontador sa bahay. At masyado pong mataas yung bill kaya nagtanong ako, sabi ko, sa nagre-reading doon sa aming bahay, yung lalaki na nag-reading sa amin. Sabi ko, sir, bakit po masyadong mataas yung bill ko ngayon? Eh wala naman, doon kasi sa bahay ko ay wala talagang tao at kaya nagtaka ako kung bakit na mataas masyado. Which is mataas nga talaga yung yung rate ng 1 kilowatts niya. Kaya nga mataas din talaga. Pero nagtataka ako kasi nga 3 beses ko lang ginamit, 3 araw na lang kaming nandoon sa bahay. At isa lang talaga yung nandoon nakasaksak sa amin pong saksakan ay yung window machine lang. Kaya nagtaka ako, tinanong ko yung nag-reading sa amin. Sabi ko, sir, bakit ganito? Sabi niya, matagal na yan, ma'am, stop yung inyong kontador. Kaya kung ano yung reading mo yung last time na nireading kita, ay ganun din po yung ibinigay ko sa inyong yung balanse. Kaya sabi ko, bakit po ganun, sir? Kaya medyo nagkaroon kami ng hindi magandang pagkakaunawaan. Pero after that, tapos yun kasi nga nag-report agad-agad ako sa opisina. Kaya kung meron kayo guys na problema sa kontador, wag nyo na agad na patagalan. Pumunta kayo ng opisina, doon kayo mag-report, doon nyo sabihin ang lahat ng yung problema. Para matapos po ang inyong pong pag-worry or iniisip sa mga bagay-bagay. Lalo na po kung especially ito sa ating po mga bayarin. Ayan. Dahil po kapag nag-lapse tayo or sumobra tayo or hindi po tayo makapagbayad agad, ay magkakaroon po tayo ng kunting increase ng ating pong babayaran. Sayang naman na ibibigay lang natin sa penalty. Ayan. Magagamit pa po natin ang iba nating pera sa mahalagang bagay. Kaya kung meron po tayong problema, agad-agad po tayong mag-report para ma-actionan. Ayan. So, continuous natin guys ang ating pong topic. Kaya medyo napapalayo po. Pumunta po ako ng Kasuriko Dos at nakausap ko nga po yung pinaka-head doon. At ganito po yung advice sa akin. Iyon pala yung account ko, hindi lang 1 buwan nag-stop yung aming pong bill. Ngayon ko lang nalaman, lately ko na lang nalaman po kasi nga ay nung mga nakaraang buwan ay alam ko naman na ginagamit talaga. Pero this month ay hindi ko ginagamit. Kaya medyo po ako nagtaka. At yun na nga, nagkaroon kami ng hindi magandang pagkaunawa nung nag-reading sa amin. Pero hindi naman po kailangan talaga. Ang kailangan talaga ay mag-report tayo sa opisina. Doon ko nga po nalaman na 5 months na palang naging stop ang aking pong ang aking pong kontador. Medyo po doubted na po ako nung mga nakaraang buwan, pero naisip ko baka dahil nga syempre ginagamit, syempre mag-iikot ang ating pong kontador. Pero yung pala, tama pala po yung doubted ko na merong mali sa pag-reading. So ayan na nga po, at ngayon ko lang po napuna dahil totally talaga hindi ko ginamit yung kuryente, kaya nga nagtanong ako.
Then, yun na nga po, pag-report ko, nalaman ko doon na 5 months na po pala na stop na yung aking nagkaroon po ng problema yung kontador, hindi na po nag-reading, hindi na po gumagalaw. Kaya, ang ginawa po ng nag-reading po sa amin ay kung ano yung pinaka-latest noon, yun na yung ng aking pong reading, yun na po yung sinunod niya buwan-buwan. Pero, yun na nga ay, kung hindi naman pala natin ginamit, syempre magreklamo tayo. At, yun na nga guys, huwag na natin pong patagalin. Ganito po yung in-advise sa akin. Pinabayaran po yung bill ko ngayon at ang ginawa po nila ay babaguhan nila yung kontador namin. Kaya, ganun lamang po kung mayroon tayong problema, pwede tayo doon mag-report. Meron pa sanang ibang pamamaraan ng aming pong pagreklamo doon na pwede pong matapos ang mabigyan tayo ng solusyon. Pero, ang mas pinili ko na rin wala nang masyadong mahabang mahabang ang tawag niyan, mahabang usapan. Mas pinili ko na lang na bayaran ko na lang yun at naggawa ako ng sulat ng letter para po doon sa opisina sa Naga at isisend nila po doon yun yung kung ano yung problema ko at susolusyonan nila, gagawa nila ng paraan. As soon as possible ay kakabitan po nila ako ng kontador sa bahay. So yun lamang po guys. At naway po makatulong at kung kayo po ay magkakaroon po ng problema sa mga maliliit na bagay, wag po natin ihayaan. Ayan mga ka-page, ayan, mga ka-content creator at sa ating po mga followers dyan po, mga good netizen po dito sa Tinambak. Ayan, shout out ko po na wag po natin patagalin. Kung meron pong na nahalata tayo na kakaiba po sa ating pong bill na medyo po umi-increase, ayan, for sure naman kung mababa hindi tayo magreklamo, no? Pero kapag umi-increase, syempre magtatanong tayo bakit, lalo na kung hindi po natin ginamit, ay yan, wag na po natin patagalin, pumunta po agad tayo sa opisina ng Tinambak dito po sa Kasuriko 2 para po ang lahat na masolusyonan. Ayan. Wala pong masama kapag po tayo ay nagtatanong sa maganda pong paraan. So hanggang sa muli po, ayan, please follow our page at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa amin din pong YouTube channel, ayan, same lang po, Mega Channel. Hanggang sa muli po ng aming vlog. Paalam!